namang bagong auction o subasta para sa mga gamit na may kaugnayan sa dati nating mga pangulo at mga bayani. Ano kaya ang ikukwento ng mga ito tungkol sa ating nakaraan? At syempre, ang pinaka-inaabangan, magkano ang bentahan? Let's go! Tila naghahabol ng oras ang mga bidder sa auction house na ito kamakailan sa Makati. Pataasan na kasi ng bid para sa isinusubastang item. Isang luxury watch na gawa sa 18 karat na ginto. Nagkahalaga daw yun ng mga 2,000 pesos at the time. That's also probably price ng kotse din at the time. Ang starting bid, 900,000 pesos. Pero ang final offer ng winning bidder, Sold for 9 million pesos. 9 million pesos para lang sa isang lumang relo. Ang relo kasi, isa sa 12 luxury watches na ibinigay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa 12 pinakamakapangyarihang opisyal ng militar at ng gobyerno noong martial law, ang binansagang Rolex 12. Yung 12 general na yan yung supposedly nakakaalam ng mga plano para sa proclamation ng martial law bago pa ito ipatupad noong 1972. Sa usapan lang yung mga relo na yan na pinamimigay. Wala tayong nakikitang parang sample. At ang patunay na legit o totoo ito, ang naka-engrave o nakaukit na pirma ng dating Pangulo sa likod mismo ng relo. Itong piece na ito, galing sa family sa isa sa mga nakatanggap ng relo, nag-decide silang ibibenta nila. At kahapon lang, may mga gamit ulit na isinubasta. Isa pang lumang relo na regalo rin ni Marcos Sr. sa dati niyang kaalyado. Meron ding lumang magazine na ang cover si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Naroon din ang kontrobersyal niyang love letter sa kanyang may bahay na si Doña Aurora. Ano kaya ang mga kwentong nakapaloob dito? At ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa ilan sa pinakamakapangyarihang lider sa ating kasaysayan? Ang vintage luxury watch na ito, simple lang sa unang tingin. Pero wag ka, gawa ito sa white gold, likha ng isa sa pinaka-prestigyosong Swiss luxury watch brand. So, ang Patek Philippe, alam natin yun yung Rolls-Royce sa mga relo. It was from an earlier period, probably 1,000 pesos. Pero at that time, isang kotse din yun. Ang original na may-ari nito, ang negosyante at dating presidente ng Senado, si Gil Puyat, kung kanino ipinangalan ang sikat na kalsada sa Makati at Pasay. It's from the family. They want auction. Isang paraan na ma-honor mo yung mga ninuno mo and to bring them back in the public consciousness. Ang relo, regalo ng dating Pangulong Marcos Sr. at ni dating First Lady Imelda Marcos para kay Puyat sa kanyang birthday. Personalized din ito. Meron pang nakaukit na dedication. May nakasulat doon to Gil with esteem, Ferdinand and Imelda. And then there's a date, 1967. And I think it coincides to his birthday. Si President Ferdinand Marcos, may sense of style. Gusto niya hindi basta-basta yung ireregalo niya sa mga bisita niya at kaibigan niya. Pero may ilang haka-haka na ang relo, hindi lang daw simpleng regalo. Di umano, meron itong kapalit. Si Puyat kasi, makailang beses nagtangkang tumakbo noon sa pagkapangulo. Sa kanyang unang sabak noong 1957 presidential elections, tinalo siya ni Carlos P. Garcia. Balak din niya raw sanang tumakbo ulit sa pagkapresidente noong 1965. Pero ang naging manok ng kanilang partido, ang kaibigan niyang si Ferdinand Marcos Sr. na kalaunan nga naging Pangulo ng Republika. Si Senator Gil Puyat, siya po ang huling Senate President bago i-proclaim ang martial law from 1967 to 1972. Pwedeng sabihin na pinapahalagahan ni Pangulong Marcos yung relationship ng executive at saka yung legislature. Sa anthropology, pag ikaw ay binigyan ng regalo, may konsepto tayo na reciprocity. Parang may expectation na ibabalik mo yan kahit hindi eksakto, pero yung konsepto nga ng utang na loob. Ang starting bid para sa vintage luxury watch ni Senator Puyat, 400,000 pesos. I would prepare a
government run like hell by Filipinos to one run like heaven by Americans. Kasama rin sa mga isinalang sa auction ang ilan sa mga memorabilia ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Kabilang na ang 1935 issue ng Time Magazine kung saan ang nakaimprenta sa cover ang kanyang mismong portrait. I think this is the first time nang naglagay sila ng Pilipino sa cover ng Time Magazine. Big time yun. Ibig sabihin, international news tayo dahil nagsisimula na nga na tayo ay maging independent country sa mata ng mundo. I sign this bill with the utmost confidence that it will bring to the Filipino people. Meron din ditong banner o bandila na may selyo ng Commonwealth. Pero ang pinaka-controversial daw na gamit ni Quezon na isusubasta ang 12 pages na love letter niya sa kanyang misis na si Doña Aurora. Itong letter na ito, it came from a collector of documents also. Tinatago niya for a very long time. It's very easy to compare the handwriting of President Quezon to other documents that are in the National Library. Ang sulat kamay na liham, nasa papel na may seal o tatak ng Malacanang ang nakasaad na petsa, January 25, 1937 o 2 taon matapos siyang mailuklok na Pangulo ng Pilipinas. My beloved sweetheart, I am fast off the ship, and while baby and Nini are having their breakfast, I am writing to you. Nakikita mo doon, super charming siya. Nag-umpisa siya na inaalagaan niya yung 2 anak na babae niya. Basta wag ko lang malaman na may anak ka sa iba. Pero sa mga sumunod na pahina, tila mapapansin na nagkatampuhan ng mag-asawa. Binanggit kasi ni Quezon sa liham ang paglalayas daw ni Aurora na nagbigay sa kanya ng kahihiyan sa Malacanang. You left for Baguio without saying goodbye to me. You placed me in an embarrassing position. Di ba lumaya si Doña Aurora, nagtampuhan about the ballerina. Siya lang ang hindi nakakaalam na umalis siya sa Malacanang. So I guess may halo ng sama ng loob talaga doon at pahiya. At kaya raw ito kontrobersyal dahil ang chismis sa naturang liham daw inamin ni Quezon kay Doña Aurora ang kanyang pagiging marupok. If you really think that I love you less, please don't doubt me. I have my weaknesses, as you know. And you know also that accepting the case of that ballerina, my weakness in this respect have not been serious. Ito ay isang pagpapatunay na ng isang bagay na matagal ng alam at bulong-bulungan ng taong bayan. Pero wala lang tayong parang direct quote from him. Dito, makikita mo, primary source. May pag-amin na mahina nga ako sa ganito. Tapos ang dami niyang binanggit ng mga insidente. Maliban sa ballerina na di umano nakarelasyon ni Quezon, may isa pang babaeng binanggit sa liham. When you insinuated later that I was in illicit relation with a girl that was a government pensionada, I resented the insinuation. We don't know kung sa UP yun o sa abroad. Kasi sometimes yung term ng pensionada, ibig sabihin, pinadala ka pa sa US. So, iilan lang yon. Nakipag-ugnayan ng aming team sa apo ni dating Pangulong Quezon na si Ricky Quezon Avancenia para magbigay ng komento sa nilalaman ng kontrobersyal na love letter ng kanyang lolo sa kanyang lola. Etong sulat na ito, tinanong ko nga doon sa mga kapatid ko at pamilya namin. Totoo nga bang ang dating Pangulo, playboy? With this face, do I need to rape anyone? Ang tanong ngayon, magkano na ibenta ang nakaka-intrigang love letter? From the private luxury of President Quezon. Ang luxury watch ni dating Senate President Puyat, ilang milyones inabot? Wala tayong sasayanging oras dahil magkakaalaman na sa aming pagbabalik. Sold! Kahapon lang, isinubasta sa Makati ang ilang mahahalagang mga gamit na pagmamay-ari ng ilan sa mga prominenteng personalidad sa ating kasaysayan. Kabilang na ang 12
pages na love letter ni dating Pangulong Manuel L. Quezon para sa kanyang misis na si Doña Aurora. If you really think that I love you less, please don't doubt me. Sinasabing kontrobersyal ang love letter dahil inamin dito ni Quezon ang kanyang pagiging marupok sa kanilang relasyon. I have my weaknesses, as you know. And you know also that accepting the case of that ballerina, my weakness in this respect have not been serious. Lahat nung nakilala ko naman, nung bata pa ako, yung mga nakilala siya, mga kasabayan niya sa politika, lahat. Talagang babae rin dahil gwapo, may dating. Ang tanong, maingat siya or baka talagang flirt lang siya or yung ginagamit niya yung persona niya na ano. Pero I don't think it was such a big thing even with my mother. And alam niya, ako yan, lolo niyo, ang daming tagahanga. Sabi na natin, iba talaga yung karisma ng lolo mo. Maraming tagahanga na women. With this fish, do I need to rape anyone? Dito mo makikita how powerful in many ways Doña Aurora was. Ang dating nga sa akin, takusa si Manuel Quezon. Takot sa asawa. Marami ding nagko-collect niyan. Tinatawag natin yan ng mga collectors of ephemera. Nabebenta talaga sila. Ang starting bid para sa love letter ni Quezon, 50,000 pesos. Hanggang sa may nanalo na ng pinakamataas na bid. So 50,000, it went all the way to 600,000, and the winner was an online bidder. Sunod namang isinubasta ang vintage luxury watch ni dating Senate President Gil Puyat na regalo raw sa kanya ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Ang starting bid, 400,000 pesos. 2.2 Naibenta ito ng Go once, go twice, and sold at 2.2 million. Congratulations to the new owner. Well done. Again, it was an online bidder. Watches as a whole, only like a few brands maintain value. Well, we always expect for the best and we prepare for that. That's why everything is cataloged. Ang nakahalagahan kasi sa auction is that nakikita sa lahat. Like kung nabebenta pa ito ng private, walang makaalam nito. And also, naging fair din siya sa seller kasi nakukuha nila the best value. May thirst, may hunger talaga for Filipino history. So it's very important that they see the symbols of our past. We need to understand na kapag public official ka, you must live a simple life. Even, you must not engage on gift-giving. Kaya nga may no-gift policy sa mga government agencies. Kasi nga, there's a cultural aspect of it eh. Na parang malabo yung usapan pagdating sa ano ba yung corrupt at hindi. Ano ba yung panunuhol at hindi. ang mga lumang gamit ng dating mga makapangyarihan sa ating lipunan may sariling mga kwento na ngayon lang nabubunyag. At dahil sa mga kwentong ito, hanggang ngayon, patuloy pa ring hinahatulan ng kasaysayan. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay.
kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo sa impyerno! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.